Pumatak ang luha ni Clara Ara Miller habang umuulit ang salitang fire sa maingay na kainan sa bawat pantig. Parang martilyo itong tumama sa kanyang nanghihina na mundo. Malamig at walang puso ang boses ng kanyang manager. Binanggit ang paglabag sa patakaran ng kumpanya at mga hindi autorisadong transaksyon bilang dahilan. Pagbabayad ng $15 na pagkain ng isang gutom at dukhang lalaki gamit ang sarili niyang tip money. Habang pinalalabas siya at tinanggalan ng uniforme, naramdaman niya ang matutulis na titig ng mga katrabaho at mga customer. Naubos ang lahat ng mayroon siya dahil lang sa isang simpleng gawa ng kabutihan. Pero ang hindi niya alam at walang makakaalam ay yung pulubi na tinulungan niya ay hindi naman talaga pulubi. At ang pagbabalik nito kinabukasan ay hindi lang basta magbabago ng buhay niya. Mabibiyak nito ang mismong pundasyon ng multi-million-dollar na kumpanya na tinapon lang siya. Ang alarm sa phone ni Clara Ara Miller ay hindi basta tumunog, kundi parang sumigaw ng matinis na digital na sigaw ng 5 a.m. na tumagos sa manipis na pader ng maliit niyang apartment. Sandali siyang nanahimik, ramdam ang pamilyar na kirot. Sa kanyang ibabang likod, nararamdaman ang banayad na kirot bilang paalala ng 12 oras na trabaho kahapon. Amoy pa rin ang lumang kape at ang bahagyang matamis na amoy ng lavender na sabon sa labada ng kanyang anak na lalaki. Ito ang kanyang mundo, isang tugtugin ng pagod at pagmamahal na paulit-ulit na tumutugtog. Dahan-dahan siyang bumangon sa kama, ang kanyang mga paa ay nakadama ng lamig ng linoleum. Sa kabilang kwarto, si Leo, ang kanyang 7 taong gulang na anak, ay umuubo ng tuyot at may kalabog na tunog na palaging nagpapakaba sa kanya. Ang hika ni Leo ay palaging hindi inaasahang bisita sa kanilang buhay na laging naroroon. Dahil sa pagbabago ng mga panahon, polusyon sa syudad, at sa malupit na kapalaran ng genetics. Nakatambak sa tabi ng kanyang kama ang bagong nebulizer, isang plastik na paalala ng huling pagbisita nila sa emergency room at ng dambuhalang utang na naipon. Si Clara Ara ay 29 na, pero tuwing umaga tulad nito, pakiramdam niya ay 100 na siya. Ang kanyang refleksyon sa salamin sa banyo ay nagpapakita ng babaeng halos hindi na niya makilala. Ang dating maliwanag at puno ng pag-asa niyang mga mata ay ngayon napapalibutan na ng mga banayad na linya ng pag-aalala. Ang kanyang blonde na buhok na noon ay kanyang ipinagmamalaki ay palaging nakaipit sa isang seryosong ayos. Practical na ponytail. Waitress siya sa Golden Spoon Diner, isang mid-tier na kainan pag-aari ng malawak na korporasyon na Kensington Eries, Inc. Hindi ito glamoros na trabaho, pero trabaho pa rin. Sapat lang ang sweldo para pambayad ng renta at pampuno ng inhaler ni Leo halos palagi. Ang uniforme ay simpleng polyester, isang maputlang dilaw na damit na laging amoy mantika kahit ilang ulit pa siyang maghugas. Habang sinusuot niya ito, iniisip niya ang mga gagawin sa araw na to. Drop. Si Leo at si Mrs. Gables. Sana walang traffic. Tandaan, ang espesyal na sopas tuwing Miyerkules ay clam chowder. At ang pinakaimportante, manatili sa tamang side ni Brenda Vance. Si Brenda ang manager ng Diner, isang babaeng parang gawa sa bakal ng corporate policy at sunog na kape. Nagmamaneho siya na may hawak na clipboard sa isang kamay at stopwatch sa kabila. Para kay Brenda, ang mga customer hindi tao, tickets lang sila. Ang mga empleyado hindi team, units of labor lang. Lahat ay nasa metric table, turn time, average, guest. Suriin, panghimagas, porsyento ng upsell. Ang malasakit ay isang hindi epektibong bagay na matagal na niyang inalis sa kanyang paraan ng pamamahala. Miller, 3 minuto ka nang late, ang sabi ni Brenda kapag pumasok si Clara Ara ng 6:03 ng umaga. Ibig sabihin, 180 segundo ng di-produktibong trabaho na kailangang pasanin ng kumpanya. Niyakap ni Clara Ara ang tuyong tinapay sa kanyang lalamunan. Hinalikan si Leo na natutulog sa noo at bumulong. Maging mabait ka kay Mrs. Gable. Mahal. Mahal ka ni Mommy. Sumulat siya ng isang tala, iniwan ito sa counter kasama ng maliit na baso ng juice at
Palihim na lumabas sa malamig na simoy ng hangin bago sumikat ang araw sa mga kalye ng Chicago. Ang Golden Spoon Diner ay abala na sa mahinang tensyon nang dumating siya. Piniprito na ng mga kusinero ang bacon sa griddle. Nagkakalabugan ang mga dishwasher ng mga rack ng plato at ang iba pang mga waitress sa umaga ay nagmamadaling magtrabaho. Mukha nilang seryoso at walang halong saya. Morning Clara Ara, buntong hininga ni Maria, isa pang waitress, habang pinupuno ang tray ng mga tasa ng kape. Galit na galit si Brenda ngayon. Paparating si Mark Rencio. Napikit si Clara Ara nang kumurap ang sikmura niya. Si Mark Rencio ang regional manager, isang corporate shark na kilala sa biglaang pag-inspect at sa hilig niyang magtanggal ng empleyado para gawing mas efficient ang operasyon. Kapag bumisita siya, lalong nagiging demanding si Brenda, minamaliit niya bawat pagtulo ng kape, pati bawat mumo sa sahig. Ayos na yan, bulong ni Clara Ara habang inaayos ang apron niya. Eksakto kung anong kailangan pa namin. Ang rush sa umaga ay parang gulo ng mabilis na galaw. Sumasigaw ng mga order, dinadala ang mga plato at nagtatapon-tapon ng kape. Gumagalaw si Clara Ara ng mabilis at epektibo. Matagal na niyang pinagpraktisang ngumiti ng pilit na nakalapat sa mukha niya. Magalang siya sa iritang matandang lalaki sa booth 4 na palaging nagrereklamo na sobrang init ng kape niya. Matiyaga siya sa grupo ng mga turista na hindi makapagdesisyon. Nakakabigay pa nga siya ng totoong tawa kay Mr. Henderson, isang parokyano na araw-araw inuulit ang parehong biro. Sa lahat ng iyon, matalas ang mata ni Brenda na parang lawin, sinusubaybayan ang bawat galaw niya. Nakita niya si Brenda, natatapikin ang relo habang ginugugol ni Clara Ara ng dagdag na 1 minuto para tulungan si Mr. Henderson hanapin ang nawawala niyang salamin. Nakita niya rin ang medyo nakakunot ang noo nang may batang nagtabi ng baso ng tubig sa isa sa mga mesa niya. Kaya napilitan si Clara Ara na huminto at linisin ito. Pagdating ng tanghali, humupa na ang dami ng tao at naging tuloy-tuloy na lang ang pasok ng customers. Sa wakas, nakahinga siya ng maluwag, nakasandal sa counter at dinudura-dura ang mga sakit ng paa. Ang mga tip niya hanggang ngayon, kaunti lang. Mabilis siyang nagmath sa isip. Pagkatapos bayaran si Mrs. Gable at bumili ng mga grocery, halos kulang na ang pera para sa kopay ng bagong reseta ni Leo. Hindi pa rin nawawala ang kaba sa dibdib niya. Muling sumiklab ang damdamin. Kailangan niyang gumawa pa ng marami. Kailangan niyang kumuha ng mas maraming mesa, paikutin sila ng mas mabilis, at magbenta pa ng mas maraming panghimagas. Kailangan niyang maging perpektong empleyado. Noon, eksaktong 1:15 ng hapon, tumunog ang kampanilya sa taas ng pinto ng diner at may pumasok na lalaki. Siya yung tipo ng tao na madalas iniiwasan ng karamihan. Ang mga damit niya ay sira-sira, ang kulay abo ng buhok niya ay magulo, at ang mukha niya ay may malalim at pagod na mga linya na nagpapakita ng isang buhay na ginugol sa matitinding bahagi ng lipunan. Nag-atubili siya sa pintuan habang, kung hindi siya sigurado, kung tatanggapin siya. Ang mga mata niya'y nag-iikot sa kwarto na halong gutom at hiya. Si Brenda, na nakatayo malapit sa tindahan, agad siyang nakita. Ang mga labi niya'y naging manipis na parang talim. Palipad na siyang lumalapit. Ang kilos ng katawan niya'y nagpapakita ng galit. Handang paalisin siya bago pa siya makalapit ng isang hakbang. Pero si Clara Ara, na naka-assign sa mga bakanteng mesa malapit sa pintuan, siya ang nakakita muna sa kanya. Nagkatinginan sila ng sandaling saglit lang, at sa mga mata niya, hindi niya nakita si Clara Ara bilang abala o problema. Nakita niya ang matindi at desperadong pagod. Dahil sa isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag, kinuha niya ang menu, tumayo sa harap ng nagngangalit na si Brenda at ngumiti ng bahagya at mahinahon sa lalaki. Table 41? Tanong niya. Malambing ang boses. Nagulat ang lalaki, tapos dahan-dahang tumango. Biglang huminto si Brenda, ang mukha ay puno ng apoy ng galit. Nakaayos na ang laban sa table 7, at hindi alam ni Clara Ara na nakikipaglaban pala siya para sa isang lalaking hawak ang buong mundo sa kanyang mga kamay.
Pumasok yung lalaki sa bitak-bitak na vinyl ng booth sa table 7. Kumikilos ng medyo stiff at awkward na para bang sumasakit ang katawan niya. Yumuko siya sa menu na iniabot ni Clara Ara, pero parang hindi niya ito binabasa. Malayo ang tingin niya, nanginginig ng konti ang mga kamay niya habang pinipisil-pisil ang sulok ng laminated na pahina. Mula sa kabila ng kwarto, ramdam ni Clara Ara ang matinding titig ni Brenda sa kanyang likuran. Isang tahasang pagsuway ang pag-upo niya doon at pareho nilang alam, yan. Nilapitan ni Clara Ara ang mesa, hawak ang kanyang notepad. Ano ang gusto niyong orderin? Gusto mo ba ng inumin para simulan ng presko ang kape? Tumingin ang lalaki pataas. Napansin niya na ang mga mata nito ay nakakagulat na malinaw at matalino ang asul, kahit na halatang pagod. Tubig lang, salamat. Magaspang ang boses niya, parang bihira ng magsalita. Nang bumalik siya dala ang tubig, hindi pa rin niya binuksan ang menu. Nakatingin lang siya sa bintana, pinagmamasdan ang lungsod na dumaraan habang siya'y nag-iisa sa mataong kainan. Napagdesisyunan mo na ba kung ano gusto mo? Mahinang tanong ni Clara. Pilit na mahinahon. Propesyonal ang tono niya. Bahagyang umatras siya, parang naistorbo mula sa malalim na iniisip. Tumingin siya sa menu, tapos balik sa kanya, nangingitim ang mukha sa hiya. Ano yung pinakamura pero busog? Mahina niyang bulong, nakatingin sa mesa. Medyo sumakit ang puso ni Clara Ara. Narinig na niya yung tanong na, yan sa iba't ibang anyo. Yung single mom na sinusubukang pakainin ng 2 anak gamit ang 10 piso lang. Yung estudyante na may laptop, pinipilit na tumagal ang isang kape ng 4 na oras para sa libreng wifi. Ang sunrise special namin ang pinakasulit, sabi niya. Tinuturo yung all-day breakfast section. 2 itlog, bacon, toast at hash browns. $10 lang. Lumapit siya ng konti, binaba ang boses. Gumawa kasi yung kitchen staff ng malaking batch ng beef stew para sa lunch nila. Hindi siya nakalista sa menu, pero sobrang busog to. Pwede kitang bigyan ng malaking bowl nito sa $5, kasama na ang tinapay. Tumango siya bigla. Ang mga asul niyang mata lumaki sa halong gulat at pasasalamat. Stew, sabi niya. Medyo nanginig ang boses. Medyo. Oo, pakiusap. Salamat. Habang naglalakad si Clara Ara papunta sa kusina para i-order, naramdaman niyang bumalik ang kanyang sigla. Ito ang dahilan kung bakit siya pumasok sa serbisyo noon bago pa siya napagod ng buhay. Ito ay tungkol sa simpleng gawa ng tao na magpakain sa iba, magbigay ng sandali ng aliw at malasakit. Yung lalaking nabanggit ang pangalan niya ay si Art. Kumain siya ng nilaga ng dahan-dahan at maingat, para bang nilalasap niya ang bawat subo. Hindi niya ito tinakmang gutom-gutom na kinakain. Kumain siya, na may tahimik na dignidad na parang taliwas sa kanyang magulo na itsura. Nilinis niya ang mangkok gamit ang piraso ng tinapay, maingat ang kanyang mga galaw. Palaging pinupuno ni Clara Ara ang baso niya ng tubig. Inaalagaan siya tulad ng ibang mga customer, kahit nakitang-kita ang matinding tingin at mga palatandaan ni Brenda patungo sa ibang mga mesa na mas kumikita sa kanyang seksyon. Tahimik si Art na customer. Hindi siya nagrereklamo, hindi humihingi ng kahit ano, pero nanonood siya. Hindi alam ni Clara Ara, pero pinagmamasdan niya ang lahat. Pinagmamasdan niya. Matiyagang ipinaliwanag niya ang menu sa isang matandang mag-asawa na hindi makabasa ng maliliit na letra. Nakita niya na ibinigay niya ang isang dakot ng mga krayola at isang pahina ng pangkulay sa isang batang hindi mapakali na nagdulot ng pasasalamat ng ngiti mula sa pagod na ina. Nakita niya kung paano niya mahusay na hinawakan ang 6 na plato sa kanyang braso, mabilis at maayos ang kanyang galaw kahit halatang pagod na pagod siya. Nakita niya ang kanyang katrabaho na si Maria na nahulog ang tray ng mga baso. At pinanood niya si Clara na siya ang unang nagpunta, hindi nagreklamo, kundi tahimik na nagsabi, "Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala." Habang siya,
Tinulungan siyang pulutin ang mga pira-pirasong salamin. Pero higit sa lahat, napansin niya yung mga interaction nila ni Brenda. Nakita niya yung manager na tinuturuan si Clara Ara ng tahimik pero galit na tono dahil sobrang tagal na siya sa mesa ni Art. Trabaho mo ang pataasin ng kita, hindi ito charity ni Miller. Nasa booth na ito ng 45 minuto para sa isang $5 na benta. Hindi ka tanggap-tanggap. Tahimik lang na tumango si Clara Ara, mukha walang emosyon, at sabi niya, "Opo, Brenda." Nang matapos si Art, nagtagal siya ng konti, hawak-hawak lang ang baso ng tubig. Sa huli, sinalo niya na humingi ng bill. Dinala ni Clara Ara, yun na may konting ngiti na pampalakas ng loob. "Walang pagmamadali," sabi niya. Tumango siya at inabot ang mga bulsa ng kanyang luma na jacket. Pinatpat niya ang harap ng mga bulsa, tapos yung likod. Lumabas sa mukha niya ang pagkalito, tapos agad na napalitan ng kaba. Mas naging mabilis ang paghahanap niya at naging mababaw ang paghinga. "Ayos ka lang ba?" tanong ni Clara Ara na unti-unting nawala ang ngiti at napalitan ng pag-aalala. "Yung wallet ko." Nanginginig niyang sabi, malaki ang mga mata sa takot. "Nawala na, sigurado. Nakawan ako sa bus. Wala na akong pera. Hindi ako makabayad." Mukha siyang sobrang nahihiya, maputla ang mukha sa ilalim ng kanyang litid na balat. Nagsimulang tumayo na parang tatakas. "Pasensya na po. Ito ang sandali ng katotohanan. Ang patakaran ng kumpanya ay malinaw na malinaw, paulit-ulit na ipinaliwanag ni Brenda at nakasaad sa mga training manual mula sa punong tanggapan ng Kensington. Kung hindi kayang magbayad ng customer, huwag mong kausapin. Huwag kang magpasimula ng gulo, agad mong ipaalam sa manager. Tatawagin ni Brenda ang seguridad o pulis, depende sa sitwasyon. Sitwasyon. Zero tolerance ang patakaran para maiwasan ang pagnanakaw at maprotektahan ang mga ari-arian ng kumpanya. Tinitigan ni Clara ang takot na lalaki sa harap niya. Tumingin siya sa kabilang dulo ng kainan kung saan nakatitig na rin sa kanila si Brenda. Nangilid ang mga mata niya sa pagdududa. Alam niya ang dapat niyang gawin. Dapat niyang erase ang kamay, tawagin si Brenda at hayaang ang malamig at walang puso na patakaran ng kumpanya ang magpapahirap sa mahirap na lalaki dahil lang sa $5 na mangkok ng nilaga. Naalala niya si Leo. Naalala niya si utang sa ospital na matagal nang hindi nababayaran. Naiisip niya ang delikadong kalagayan ng kanyang pera at kung gaano niya kailangan ang trabahong ito. Kapag nawala siya dito, guguho ang lahat. Tumingin siya pabalik kay Art sa labis na panghihiyang kitang-kita sa mga mata niya. Sa sandaling iyon, hindi siya naging matigas dahil sa mga pinagdadaanan niya. Naging mas mahinahon siya. Naiintindihan niya ang desperasyon. Alam niya kung ano ang pakiramdam na isang malas na lang ang pagitan mo sa kapahamakan. Sa isang mabilis na desisyon na magbabago ng takbo ng buhay niya, binigyan niya siya ng nakakapagpakalma na tingin at inilagay ang dahan-dahang inilagay ang kamay niya sa braso ng lalaki. "Huwag kang mag-alala," bulong niya. Halos di marinig ang tinig. "Dito ka lang. Huwag kang gagalaw." Bago pa makapagsalita ang lalaki, lumayo na siya sa mesa, hindi papunta kay Brenda, kundi sa maliit na tagong bulsa ng apron niya, kung saan niya tinatago ang mga tip niya sa araw-araw. Tumitibok ng mabilis ang puso ni Clara Ara sa dibdib niya. Lahat ng pakiramdam niya ay nagsisigaw na sundin ang mga patakaran para protektahan ang sarili at ang anak niya, pero di niya makalimutan ang mukha ng lalaki na puno ng takot. Naghaplos siya sa loob ng bulsa ng apron niya, hinahawakan ng mga daliri ang maliit na kupas na piraso ng pera na kinita niya hanggang ngayon. Isang pasond 31 at ilang barya, $13 at konting sentimo. Para to sa gas niya, pang grocery, at pangsigurado kung maubos si Leo ng inhaler. Lahat-lahat nito. Nangangatog ang mga kamay niya habang pinapantay ang isang $5 at dalawang $1. $5 plus tax ang bill, total na $5.45. Gagamitin niya ang sarili niyang pera,
Irerehistro bilang cash payment at hindi mapapansin ni Brenda. Pwede na umalis si kuya nang hindi na kailangang mahiya pa sa presensya ng mga pulis at mapanatili niya ang trabahong sobrang kailangan niya. Parang simple, maayos, at may malasakit na solusyon ito. Lumakad siya papunta sa point of sale terminal sa waitstaff station, nakatalikod kay Brenda. Mabilis niyang tinype ang numero ng mesa at pinili ang cash payment option. Pawisin ang mga kamay niya habang binubuksan ang cash drawer para ilagay ang pera. Anong ginagawa mo, Miller? Malamig na boses ang tumunog sa likod niya. Biglang natigilan si Clara, kamay niya ay nakasabit pa rin sa cash drawer. Dahan-dahang humarap siya kay Brenda Vance. Ang mukha ng manager ay parang bagyong dumaan. Kumikinang ang mga mata niya na parang siwang lang. Kaka-cash out ko lang ng table 7. Pag-aatang sabi ni Clara, pilit na parang chill lang. Anong pera? Ang banta ni Brenda na halos bumaba ang boses. Pinanood kita, sinabi ng lalaki na di siya makabayad. Kita ko sa mukha niya at hindi ka nag-signal ng manager tulad ng protocol. Nagmadaling mag-isip si Clara. Nahanap niya ang pera. Nasa ibang bulsa lang pala. Mahina ang kasinungalingan niya, agad itong bumagsak. Sa ilalim ng matinding titig ni Brenda. Ipakita ang kamay mo, utos ni Brenda. Nag-aatubili si Clara Ara. Brenda, seryoso na ito, Miller, o papatawag na ako ng security para gawin to para sayo. Napasuko, binuksan ni Clara Ara ang kanyang kamay. Ipinakita ang mga gusot niyang pera. Pumailan lang ang mga mata ni Brenda mula sa pera sa palad ni Clara Ara papunta sa cash drawer at pabalik. Dahan-dahang kumalat sa kanyang mukha ang isang malupit na ngiting tagumpay. Ito ang sandaling matagal na niyang hinihintay. Isang malinaw at hindi mapasusubaling paglabag sa batas ni Wallacey. Ganito pala yan, sabi ni Brenda, habang tumaas ang boses niya. Naakit ang pansin ng mga staff at customers na malapit. Ginagamit mo ang sariling pera mo para bayaran ang pagkain ng customer, isang hindi autorisadong transaksyon, isang malinaw na paglabag sa patakaran ng Kensington Eries 7B, subsection 4. Hindi pwedeng paghaluin ang pera ng empleyado sa kita ng kumpanya o gamitin para bayaran ang bill ng customer kahit anong mangyari. Parang relihiyosong tagasunod na nagbabasa ng banal na kasulatan ang paraan niya ng pagbanggit ng patakaran. Lumulubha ang katahimikan sa kainan. Nagsimulang marinig ang kalansing ng kubyertos at mahina na usapan. Unti-unting nawawala ang mga tao habang nakatingin sa nagaganap na drama. Sa mesa 7, kitang-kita sa mukha ni Art ang halo ng takot at hindi makapaniwala. Nagsimulang tumayo si Art para magsalita, pero isang banayad na pagiling ni Clara Ara ang nagpahiwatig na manatili siya. Kung kakialaman niya ngayon, lalo lang itong lalala. Gutom siya, Brenda, pakiusap ni Clara Ara na halos bulong na ang boses. Wala siyang pera. $5 lang yon. Ano ang dapat kong gawin? Tawagin ang pulis dahil sa isang mangkok ng nilaga? Dapat sundin mo ang tamang proseso. Napasigaw si Brenda. Ngayon, isang malakas na pahayag para marinig ng buong kwarto. May mga proseso para sa isang dahilan. Para protektahan ang negosyo na ito. Ano ang mangyayari sa susunod? Magbibigay ka ba ng libreng steak dinner? Sisimulan mo bang tanggalin ang pera sa register para sa bawat kwento ng awa na pumasok dito? Hindi ka lang empleyado, Miller. Isa kang pasanin. Ang kahihiyan ay parang mabigat na puwersa na nagpapabigat sa dibdib ni Clara Ara na nagpapahirap sa kanyang paghinga. Naglalagablab ang kanyang mga pisngi. Nararamdaman niya ang mga maawang tingin ng mga katrabaho at ang mausisang mapanghusgang mga titig mula sa paligid. Mga customer. Ako ang nagbayad, sabi ni Clara Ara. Nanginginig pero matapang ang boses. Hindi naman nalugi ang kumpanya. Sa totoo lang, kumita pa kayo sa nilagang yun. Mali ang sinabi niya. Napangiti si Brenda ng galit. Hindi ito tungkol sa isang mangkok ng nilaga. Tungkol ito sa autoridad. Tungkol ito sa disiplina. Tungkol ito sa pamantayan na itinatak mo. Nilabag mo ang aking autoridad at sinadyang hindi sundin ang patakaran ng kumpanya. Pinatunayan mo na hindi ka mapagkakatiwalaan. Lumayo si Brenda ng kaunti. Ang kanyang
Tuwid at pormal ang tindig niya. Hindi na siya manager ng kainan. Isa na siyang tagapagpataw ng parusa. Clara Ara Miller. Binitawan niya ang salita na may lamig at katiyakan na umabot hanggang buto ni Clara Ara. Simula ngayon, tapos na ang trabaho mo sa Kensington Iris. Tinanggal ka. Dumampi sa hangin ang salitang iyon, matalim at mabagsik. Isang sama-samang buntong hininga ang umalingaw-ngaw sa kainan. Nakatakip ng kamay sa bibig si Maria, malalaki ang mga mata sa gulat. Pati ang mga kusinero tumigil sa trabaho at nakatingin mula sa pasilyo ng kusina. Brenda, hindi mo pwede gawin yan. Niluluha si Clara Ara, halos hindi na niya mapigilan ng iyak. Pakiusap anak ko. Kailangan ko talaga tong trabaho. Dapat inisip mo muna ang anak mo bago mo pinili maging martir para sa isang pulubi. Malamig na sabi ni Brenda. Tanggalin mo ang apron mo. Ipapadala ko na lang sa'yo ang huling sweldo mo. May 5 minuto ka para kunin ang mga gamit mo sa locker mo. Sasamahan kitang palabas. Walang imik, tinanggal ni Clara Ara ang tali ng apron niya. Ang murang dilaw na tela ay bigla na lang naging sobrang bigat sa pakiramdam niya. Tinupi niya ito at inilapag sa counter. Yung mga luha na matagal na niyang pinipigilan, ngayoy malaya nang dumadaloy sa kanyang mukha. Lumampas siya kay Brenda ang tingin, tumutok sa mesa 7. Nandoon si Art, nakatayo, maputla ang mukha, nakakapit ang mga kamao sa gilid. Para siyang gustong sumigaw, magalit, at sirain ang buong lugar. Pero ano ba ang magagawa niya? Isa lang siyang walang kwentang tao. Isang pulubi na hindi sinasadyang nawalan ng trabaho ang isang mabait na babae dahil sa kanya. Nagtagpo ang kanilang mga mata ng huli at sa kanyang mga mata, nakita niya ang matinding pagsisisi at sakit. Habang dinadala siya ni Brenda papunta sa mga staff. Sa mga locker, naputol ang katahimikan sa diner dahil sa tunog ng isang upuang hinihila pabalik at malakas na kalampag. May nag-iwang $20 na piso sa mesa 7, katabi ng kalahating basong tubig. Pero huli na ang lahat. Nakaset na ang mga pangyayari at si Clara Ara Miller, ina, waitress at mabuting tao ay nawalan na ng trabaho. Malabo ang paglalakad pauwi niya. Hindi na niya maalala ang pamilyar na ruta, ang bitak sa bangketa sa kanto ng Elm at 3rd o ang tunog ng tren sa taas na dumaraan sa ibabaw. Lahat ng iyon, nararamdaman niya yung parang bigat ng apron sa kanyang baywang at ang matinding init ng kahihiyan sa kanyang mga pisngi. Parang muted ang mga tunog ng lungsod, para bang nasa ilalim siya ng tubig na lunod sa dagat ng kalungkutan. Nang makarating siya sa kanyang apartment, ang 3 hagdang paakyat ay parang bundok. Bawat hakbang ay mabigat na parang bakal, nanginginig ang kanyang mga paa dahil sa pagod at gulat. Nagkaguluhan ang susi sa seradura. Nanginginig ang kanyang mga kamay kaya hirap itong ipasok. Sa wakas, bumukas ang pinto at pumasok siya sa tahimik na loob ng kanyang walang tao na apartment. Sandali lang siyang nakatayo sa maliit na pasukan. Ang kanyang bag ay dahan-dahang nahulog mula sa balikat at bumagsak sa sahig ng malambing na tunog. Biglang bumagsak sa kanya ang realidad ng kanyang sitwasyon na parang suntok sa katawan. Tinanggal sa trabaho. Umalingaw-ngaw ang salitang iyon sa tahimik na apartment na parang nang aasar sa kanya. Tinanggal sa trabaho dahil sa isang $5 na mangkok ng nilaga. Tinanggal sa trabaho dahil sa pagiging mabait na upo siya sa kanyang luma at lusot na sofa na umungol sa biglang bigat. Hindi siya umiyak. Nauubos na ang kanyang luha nung pauwi siya. Naiwang may kakaibang lungkot at kirot na walang pakiramdam. Pero sa isip niya, gulo na parang bagyong walang tigil. Paano siya magbabayad ng renta sa susunod na buwan? Si Ginoong Petro, ang may-ari ng bahay, ay mahigpit. Hindi siya nagpapahintulot ng extension. Paano niya mabibili ang gamot ni Leo? Nakaantabay na ang bagong reseta sa botika at ang presyo nito ay parang halimaw na nakatago sa dilim. Pati pagkain, halos wala na sa ref. Nagsimula nang umaakyat ang panik sa kanyang lalamunan, malamig at matalim. Niyayakap niya ang sarili, tinatangkang buuin ang mga pira-pirasong bahagi ng sarili. Nagkakawatak-watak na mundo na magkasama, mabuting manggagawa siya,
hindi siya kailanman nahuli. Nagpapalitan siya ng mga shift para sa iba. Ginagawa niya ang lahat ng hinihiling sa kanya at higit pa. Paano nga ba mawawasak lahat ng iyan dahil sa isang maliit na gawa ng malasakit? Napatingin siya sa isang framed na litrato sa dulo ng mesa. Nandoon siya kasama ang yumaong asawa niyang si David. Kuha 5 taon na ang nakakaraan sa isang bihirang lakad sa lawa. Nakangiti sila, maliwanag ang kanilang mga mukha sa isang hinaharap na puno ng pangako. Si David ay isang chef, isang taong naniniwalang ang pagkain ay pagmamahal. Proud sana siya sa ginawa niya ngayon. Lagi niyang sinasabi, Clara Ara, na dapat palaging pakainin ang gutom na tao, walang tanong-tanong. Yan ang unang alituntunin sa kusina. Nagtrabaho rin si David sa isang high-end na kainan sa Kensington, isang mas formal na lugar sa downtown. Sobrang passionate siya at promising na kusinero. Tapos isang gabi, natanggal siya sa trabaho. Ang official na dahilan, hindi autorisadong paggamit ng mga gamit ng kumpanya. Gumawa siya ng magandang birthday cake para sa isang dishwasher na ang pamilya ay hindi kayang magbigay. Na kaya niyang gumawa gamit lang ng konting harina, asukal, at itlog mula sa pantry. Agad siyang tinanggal ng manager na katulad ni Brenda, isang taong nakakita lang ng bawas sa inventaryo, hindi ng 1 kilos ng pagkataong may puso. Nawasak ang loob ni David dahil sa pagkakatanggal. Hirap siyang makahanap ng bagong trabaho dahil dun sa marka sa record niya, ang stress, ang kahihiyan. Dinala siya nito sa madilim na landas. 1 taon ang lumipas, nawala na siya. Iniwan si Clara Ara na mag-isa, kasama si Leo na 2 taong gulang at isang dambuhalang hinagpis. Hindi niya naitago ang mapait na irony, ang parehong kumpanya na may parehong, ang mga walang puso at mahigpit na patakaran ang siyang winasak ang buhay niya, katulad ng ginawa nito sa kanya. Isang malupit na paulit-ulit na siklo, isang pamana ng kawalang pakialam ng kumpanya na sumira sa pamilya nila ng 2 beses. Isang alon ng galit na mainit at matindi ang sa wakas ay bumalot sa kanyang pagkahilo. Hindi na ito tungkol sa kanya lang, tungkol na ito kay David. Tungkol ito sa bawat simpleng tao na nadudurog ng walang puso at malupit na makina ng isang higanteng kumpanya na mas pinapahalagahan ang mga patakaran kaysa sa tao. Bumangon siya mula sa sofa at nagtungo sa kwarto ni Leo. Nasa bahay pa rin siya ni Mrs. Gables. Kailangan niyang tawagan mo siya at sabihin na hindi niya kayang bayaran siya hanggang sa katapusan ng linggo. Mahimbing na natutulog ang anak niya sa maliit na kama, ang dibdib niya ay dahan-dahang umaangat at bumababa ng pantay. Nakatayo ang nebulizer sa tabi ng kanyang kama. Iniabot niya ang kamay at marahang tinanggal ang isang hibla ng buhok sa noo ng bata. Siya ang buong mundo niya. Lahat ng ginagawa niya para sa kanya iyon. At ngayon, nabigo siya sa kanya. Yan ang kaisipang tuluyang bumuwag sa kanya. Muling pumatak ang mga luha, tahimik at masakit. Lumuhod siya sa sahig, nakasandal ang ulo, nakangarap sa gilid ng kanyang kama at umiyak siya. Umiyak siya para sa kanyang nawalang trabaho, para sa kanyang wasak na pride, para sa hindi tiyak na kinabukasan. Umiyak siya para kay David at sa buhay na dapat sana ay magkasama nila. Umiyak siya para sa simpleng, matinding kawalang katarungan ng lahat. Habang unti-unting nawawala ang liwanag ng gabi sa labas ng bintana na naglalagay ng mahabang anino sa buong kwarto, naramdaman ni Clara Ara Miller ang isang malalim at nakakatakot na kalungkutan. Hindi pa niya naranasan ang ganitong ganap at lubos na pag-iisa sa dilim. Habang ang mundo ni Clara Ara ay unti-unting lumiit hanggang sa 4 na sulok ng kanyang tahimik na apartment, isang ibang mundo, puno ng tanawing lungsod at makintab na mahogany, ang yumanig sa kanyang pinakapuso. Si Arthur Kensington, na kilala ni Clara Ara bilang Art, ay nakaupo sa likod ng kanyang Maybach na may chuper. Ang amoy ng mamahaling balat ay labis na kakaiba at nakakasuka kumpara sa amoy ng mantika at kawalang pag-asa sa diner.
Inalis na niya ang basang damit na nakalagay ngayon sa duffel bag sa sahig at nakasuot na ulit ng maayos na bayon suit. Pero ang pagbabago ay panlabas lang. Sa loob, siya pa rin ang lalaking galing sa Table 7, natataranta, nahihiya, at wala siyang magawa. Hindi siya nakialam. Yun ang paulit-ulit na iniisip niya sa isip na parang pahirap. Siya si Arthur Kensington, CEO at chairman ng Kensington Eries, Inc., isang taong kayang buuin o wasakin ang mga karera sa isang salita lang, nanahimik lang, at pinanood na mapahiya ng todo ang isang mabuting babae at matanggal sa trabaho dahil lang ipakita sa kanya ang kabutihang matagal niyang hindi naranasan. Nanatili siyang nakapapel, ginampanan ng bahagi ng walang magawa dahil sinabi sa kanya ng mga undercover CEO consultants niya na ang pakikialam ay makakasira sa lahat. Project. Bantayan at i-report Ginoong Kensington. Huwag makialam. Ang tanga niya pala, yung buong palabas na na inayos ng PR team niya para sana makabalik siya sa kumpanya na itinayo ng tatay niya. Sabi ng tatay niya, tingnan ang mga nasa unahan. Hindi sa boardroom ang puso ng kumpanya. Nasa floor ng diner yan. Pagkatapos mamatay ng tatay niya 6 na buwan ang nakalipas, si Arthur, na lumaki sa mundo ng spreadsheets at profit margins, naramdaman niyang malayo siya sa pilosopiyang yon. Pumayag siya sa undercover na palabas. Inasahan niyang makakita ng kakulangan sa sistema, siguro mga konting pagnanakaw, mga bagay na kaya niyang ayusin sa pamamagitan ng memo at bagong mga patakaran. Pero sa halip, nakilala niya si Clara Ara at nakita rin niya si Brenda. Nasaksihan niya mismo ang brutal na bunga ng kulturang korporatibong siya mismo ang nagpatubo. Hindi halimaw si Brenda, isa siyang produkto. Siya ang perpektong manager ayon sa pamantayan ng kumpanya niya. Pinag-uusapan niya ang mga patakaran, pinapataas ang kita, at tinatanggal ang mga hindi kailangang gastos. At si Clara Ara, na may sobrang malasakit, siya naman ang nakitang sagabal sa sistema. Natigil na. Huminto ang kotse sa harap ng makinang na Kensington Tower, isang gusaling gawa sa salamin at bakal na biglang naging parang libingan. Sa kanyang opisina sa penthouse sa ika-80 na palapag, kumakalat sa ibaba ang mga ilaw ng lungsod na parang kumakalat na mga hiyas. Palagi niyang nakikita ang tanawin na ito bilang inspirasyon, simbolo ng kanyang kapangyarihan at tagumpay. Pero ngayong gabi, pakiramdam niya, maliit lang siya at nag-iisa. Tawagin mo si Mark Renaud agad sa linya. Utos niya sa kanyang katulong sa intercom. At kunin mo rin ang buong talaan ng empleyado ng isang waitress na si Clara Ara. Si Miller mula sa Golden Spoon Diner sa North Clark Street. At habang nandyan ka na, kunin mo na rin yung file ng manager na si Brenda Vance. Naglakad-lakad siya sa kahabaan ng opisina niya. Ang malambot na carpet ay nagpapahina sa tunog ng kanyang galit na mga yapak. Nakita niya yung takot sa mga mata ni Clara Ara nung nakiusap siya para sa trabaho niya, binabanggit pa yung anak niya. Nakaset up siya ng sistema kung saan pwedeng mawala ang kabuhayan ng isang ina dahil lang sa 545 butas. Nakakadiri yung isipin. Tumunog ang assistant niya sa walkie-talkie. Mr. Renshaw, naka-online na kayo sir at naipadala na yung mga files sa secure mo. Tablet. Kinuha ni Arthur ang telepono. Mark, sabi niya, kalmado pero may halong panganib sa tono. Arthur Kensington ito, nire-review ko ang performance metrics ng North Clark Street Diner. Kwento mo sa akin tungkol sa manager na si Brenda Vance. Si Renshaw halatang nagulat sa direktang tawag mula sa CEO, naputol ang salita saglit. Ginoong Kensington sir, si Brenda Vance ay isang mahusay na manager, parang bulldog talaga. Siya yung may pinakamataas na profit margin sa district namin. Bumaba ng 15% ang turnover time ng mga mesa at tumaas ng 20% ang upsells. Simula nang siya ang humalili. At ang turnover rate ng mga tauhan niya, tanong ni Arthur, malamig ang tingin. May sandaling tumahimik. Well sir, medyo mas mataas nga kaysa karaniwan. Pero sa industriya namin, medyo lang. Pinutol siya ni Arthur, halatang may pang-aasarang boses. Tinitingnan ko ang mga numero dito, Mark. Pinakamataas to sa buong Midwest na rehiyon.
Pinapalitan niya ang mga empleyado parang mga disposable na napkin lang. Binibigyan mo ba ng reward yan? Sinasabi na ng mga resulta niya ang lahat, sir. Sabi ni Rencio na parang nagtatanggol. Manager siya na nakatuon talaga sa kita. Yan ang pinasisigla namin. Pinasisigla talaga namin. Parang suntok sa tiyan ang mga salitang iyon kay Arthur. Tama si Rencio. Hindi lang si Brenda o Mark ang problema, siya rin ang problema. Pag-uusapan pa natin yung mga incentive programs mo bukas, Mark. Dumaan ka sa opisina ko ng 8 ng umaga, sabi ni Arthur. Tapos pinutol ang tawag bago makasagot si Rencio. Kinuha niya ang tablet niya at binuksan ang file ni Clara Ara Miller. Payak lang. Inempleyo 3 taon na ang nakalipas. Walang parangal, walang disiplina, puro wala lang. Matatag, walang espesyal na record. Nakita niya ang address niya, ang emergency contact, at isang tala tungkol sa anak niyang si Leo na nakadepende sa kanya. Tapos lumipat siya sa susunod na pahina para sa personal niyang impormasyon. Nakita niya ang apelido niya Miller at katabi nito ang pangalan ng yumaong asawa niya na nakalista bilang dati niyang pinakamalapit na kamag-anak, David Miller. Napawi ang dugo ni Arthur sa katawan, David Miller. Ang pangalang iyon ay umalingaw-ngaw mula sa nakaraan. Mabilis niyang binuksan ang archives ng mga natanggal na empleyado ng kumpanya. Mabilis ang daliri sa screen. Tinype niya ang pangalan. Isang resulta lang. Si David Miller, dating line chef, na tinanggal trabaho 5 taon na ang nakalipas sa Kensington Grill. Hindi masyadong malinaw sa alaala ni Arthur ang pangyayari. Isang regional manager, iba pa, ang nagyabang tungkol dito sa isang quarterly meeting, ginawang halimbawa ang isang chef na nahuling nagbibigay ng mga inventory. Lahat sila ay tumango. Pinupuri ang matibay na disiplina ng manager sa pagprotekta sa mga ari-arian ng kumpanya. Tumingin siya pabalik sa file ni Clara Ara, tapos kay David. Pareho ang address. Nakatingin siya sa screen, unti-unting nagkakabit-kabit ang mga piraso ng kwento, na may nakakakilabot at nakakasuklam na katapusan. Hindi ito isang random na pagkikita. Isa itong multo ng nakaraan ng kumpanya niya, direktang resulta ng kulturang tinulungan niyang itayo at ipagpatuloy na bumabalik para guluhin siya. Hindi lang siya saksi sa isang kawalang katarungan. Kasali siya sa ikalawang yugto ng isang trahedyang isinulat mismo ng kumpanya niya. Parang pinagtatawanan siya ng tanawin mula sa kanyang bintana. Naitayo niya ang isang imperyo sa pundasyon ng malamig at matibay na mga numero. At sa proseso nito, nadurog niya ang buhay ng mga totoong tao, mga tao. Parang kay David, ganun din kay Clara Ara. Isang malalim at matinding kahihiyan ang bumalot sa kanya, kasunod ng isang matinding determinasyon. Hindi ito yung tipong malulutas lang ng memo. Kailangan nito ng higit pa sa pagbabago ng pulisya. Kailangan nito ng paghaharap sa katotohanan. Tinawagan niya ulit ang assistant niya. Ang boses niya ngayon matatag at puno ng malinaw na utos na matagal niyang hindi naramdaman. I-cancel mo yung meeting ko kay Mark Rencio sa 8 ng umaga, sabi niya. I-clear mo lahat ng schedule ko sa umaga at ihanda mo ang kotse ko ng 7:30. Babalik ako sa Golden Spoon Diner. Sunod na, umaga, ang Golden Spoon Diner ay may halong kaba at tahimik na enerhiya. Ramdam na ramdam ang pagkawala ni Clara Ara. Naglalakad ang mga staff ng maingat at tila natatakot dahil sa nangyaring matinding pagpapaalis kahapon. Nag-iikot si Brenda Vance sa loob na parang isang triumfanteng general. Mas tuwid pa ang tindig niya kaysa dati. At kitang-kita na babala ito sa sinumang mag-iisip na sumuway. Umiinom siya ng kape malapit sa register nang tumunog ang kampanilya sa pinto. Tumingala siya para magsabi ng formal na pagbate na halos hindi na niya matapos dahil sa kaba. Nakatayo sa pintuan ay hindi pangkaraniwang customer. Isang lalaki na nakasuot ng perpektong ayos na charcoal suit na malamang mas mahal pa kaysa sa kotse niya. Kasama niya ang 2 pang tao, isang lalaki at isang babae. Parehong maayos ang pananamit at may hawak na mga portfolyo. Ang lalaki sa suit ay matangkad at may aura ng di matitinag na awtoridad. Ang malinaw niyang asul na mga mata ay dumaan sa buong diner, tinitingnan ang bawat detalye. Yun ang parehong matalinong asul na mga mata na nakita ni Brenda sa magulo. Kahapon pa yun nangyari.
Pinipilit ng utak niya na pagdugtungin ang dalawang imahen. Imposible talaga. Kumurap siya, pero nandun pa rin siya, dahan-dahang papalapit sa kanya. "Good morning, ako," sabi ng lalaki. Kalmado pero may lakas ang boses. Pareho pa rin ang boses, hindi na paang, kundi matinis at may autoridad. "Sa tingin ko, nagkita na tayo kahapon. Pero ikaw, nakilala mo si Art. Ako si Arthur Kensington." Nahulog ang tasa ng kape ni Brenda sa kamay niya, nabasag sa sahig at tumalsik ang mainit na likido sa kanyang damit na simple, sapatos. Hindi niya man lang napansin, umalingaw-ngaw sa kanyang mga tenga ang pangalan, Kensington, gaya ng Kensington Iris. Natuwa ang mga staff sa likod ng counter, tumigil ang mahina nilang usapan kasama ang ilang mga costumer sa umaga. "Ginoong Kensington," natigilan siya, nawalan ng kulay ang mukha niya. Hindi ko po alam, sir. Isang karangalan po. Hindi ko po kayo nakilala." "Yan ang punto," sabi ni Arthur ng kalmado. Hindi niya inalis ang tingin. "Dumating ako para tingnan ang kumpanya ko mula sa pananaw ng isang costumer o sa kaso ko, mula sa pananaw ng isang lalaki na may wala. At ang nakita ko ay nakapagbigay linaw." Tumuloy siya sa dalawang kasama niya. "Ito si Elizabeth Shaw, ang pinuno namin sa Human Resources, at ito naman si Michael Chen mula sa legal na departamento. Nandito kami para magsagawa ng agarang at masusing pagsusuri ng operasyon." Tumingin siya sa natitirang mga nagulat na empleyado. "Gusto kong ipaalam sa inyong lahat na ligtas ang mga trabaho ninyo. Nandito kami para ayusin ang mga sira, hindi para parusahan ang mga napilitang magtrabaho sa isang sirang sistema." Tumigil ang tingin niya sa... Bumalik si Brenda at nawala agad ang init sa mga mata niya. "Nakita ko ang isang manager na inuuna ang mga patakaran kaysa sa tao, na mas pinapahalagahan ang $5 kaysa sa dignidad ng tao, at na mabilis magtanggal ng isang dedikado at mahabaging empleyado para lang sundin ang isang walang puso na alituntunin." Nangangatog na si Brenda ngayon, unti-unting gumuho ang maingat niyang pinagtayuan. "Sir, sinusunod ko lang po ang procedure. Nakasaad po yan sa handbook ng kumpanya. Alam ko po ang nakasulat doon." Pinaputol siya ni Arthur, ang boses niya ay matalim na parang salamin. "Ako, pinirmahan ko yon at hindi pa ako kailanman nahihiya sa sarili kong pirma tulad nito. Ginawa mo talaga ang eksaktong sinang-ayunan ng sistemang ginawa ko at yan ang problema." Lumingon siya sa pinuno ng HR. "Elizabeth, gusto kong simulan mo ang one-on-one na usapan sa bawat empleyado dito. Gusto kong malaman ang lahat, walang halong takot o edit. Gusto kong malaman ang kanilang mga problema, mga pangamba, mga ideya." Tapos kinuha niya ang personal niyang telepono. Hinanap niya ang isang contact at tinawagan. Pinabukas niya sa speaker para marinig ni Brenda. Pagkatapos ng 2 beses na tumunog, isang pagod at puno ng lungkot na boses ang sumagot. "Hello, Clara Ara." "Clara Ara Miller?" tanong ni Arthur, bahagyang lumambot ang boses niya. Nagkaroon ng saglit na katahimikan. "Oo. Sino po ito?" "Arthur Kensington po ang pangalan ko." "Ikaw? Tinulungan mo ako kahapon sa diner. Ako yung lalaki sa table 7. Mabigat ang katahimikan sa kabilang linya, puno ng kalituhan at hindi makapaniwala. "Hindi ko maintindihan." "Alam ko. At labis akong humihingi ng paumanhin sa nangyari sa'yo. Mas labis pa kaysa kaya kong ipaliwanag sa salita. Yung ginawa mo, ang pinakamabait at pinakamarangal na bagay na nakita ko sa mahabang panahon. Tapos, pinarusahan ka pa dahil doon. Tapos na yon ngayon." Huminga siya ng malalim. "Clara Ara, kailangan kitang pakiusapang bumalik sa diner ngayon din. May kailangan tayong pag-usapan ng harapan. Importante ito. Tungkol ito sa asawa mo, si David." Nang marinig ang pangalan ni David, bigla siyang huminga ng malalim sa kabilang linya. Lumaki ang mga mata ni Brenda. Alam niya ang tungkol sa pagkakatanggal ni David Miller sa trabaho. Isa yang kilalang kwento sa Kensington. Mga manager, halimbawa kung paano panatilihin ang mga pamantayan. Unti-unti nang naiinipol niya ang buong nakakatakot na kalagayan. "Darating ako sa loob ng 20 minuto, sabi ni Clara Ara. Ang tinig niya hindi na pagod, kundi puno ng bagong matalim
at hindi tiyak na intensity. Tinapos ni Arthur ang tawag at tumingin kay Brenda na ang mukha ay naging maputlang parang multo. Yung babaeng pinatalsik mo kahapon, sabi ni Arthur. Mababa at mabigat ang boses na may dalang kahulugan. Balo ba siya ng isang lalaki na minsan nang nabigo ang kumpanya natin? Hindi mo lang tanggapin ang isang waitress. Uulit mo ang kasaysayan at nandito ako para saksihan ang buong nakakahiyang pangyayari. Ngayon, uupo tayo dito lahat at hihintayin siyang dumating para simulan nating ayusin ang lahat. Pumasok si Clara Ara sa Golden Spoon Diner na parang taong pumapasok sa isang panaginip. Ang 20 minutong sakay ng taxi na binayaran ng car service na pinadala ni Arthur Kensington ay hindi sapat para ihanda siya sa eksena sa loob. Ang mga dati niyang katrabaho ay nagtipon-tipon sa maliliit at tahimik na grupo. Ang dati niyang manager, si Brenda Vance, ay nakaupo ng tuwid sa mesa, maputla at tahimik. At sa gitna ng lahat ng iyon, nakatayo ang lalaking galing sa mesa 7, hindi na si Art the Vagrant, kundi si Arthur Kensington, ang CEO, na ang makapangyarihang presensya ay nagkokontrol sa buong kwarto. Lumingon siya nang pumasok si Clara Ara at ang ekspresyon sa mukha niya ay puno ng malalim at hayagang pagsisisi. Lumapit siya sa kanya, nagkita sila sa gitna ng sahig ng kainan. Clara Ara, simula niya, ang boses niya ay puno ng emosyon na hindi maipaliwanag. Salamat sa pagpunta mo. Una sa lahat, bago ang kahit ano paman, gusto kong humingi ng paumanhin. Ano? Ang nangyari sa iyo kahapon ay isang malaking pagkukulang ko at ng kumpanyang pinamumunuan ko. Walang palusot. Si Clara Ara ay sinusubukang intindihin ang kakaibang sitwasyon. Ikaw ang CEO, sabi niya. Pakiramdam niya ay kakaiba pa ang mga salitang iyon sa kanyang bibig. Oo, sagot niya. At naging napakapangit akong CEO. Nakalimutan ko yung pinagbabatayan ng tatay ko sa pagtatayo ng kumpanyang ito, ang tao. Pinapaalala mo yun sa akin, yung malasakit mo, yung integridad mo, kahit pa magsakripisyo ka ng lahat, iyan ang puso ng negosyo na ito. Itinuro niya isang bakanteng booth. Sabay tayo dito, sabi niya. Nag-aatubiling umupo, sumiksik siya sa booth at naupo siya sa tapat niya. Sa unang pagkakataon, hindi siya ang waitress niya, pantay na sila. Nung tiningnan ko yung file mo sa trabaho, mahinang sabi niya, may nakita akong pumigil sa akin na magpatuloy. Yung pangalan ng asawa mo, David Miller. Naalala ko yung kaso niya. Biglang nanigas si Clara, parang bumukas ulit ang lumang sugat na masakit pa rin. Tinanggal mo siya sa trabaho kasi nagbigay siya ng birthday cake sa isang taong wala ngang wala. Hindi man lang umatras si Arthur sa mga paratang niya. Tumingin siya ng diretso. Oo, sabi niya, halatang may bigat ang boses sa pagsisisi. Nangyari nga. Desisyon iyon ng regional manager, pero ako ang CEO. Ako ang nagpayag sa kultura na pumayag dito. Kulturang mas pinahalagahan ang ilang dolyar na halaga ng harina at asukal kaysa dangal at karera ng tao. Ngayon, malinaw na malinaw sa akin na nakakairita na ang pagkatanggal kay David ay hindi lang simpleng pagkakamali. Isa itong moral na pagkukulang. Isang pagkukulang na naniniwala akong nakaapekto sa nangyari sa kanya. At para doon, ako ay sobrang sorry talaga ako. Napuno ng luha ang mga mata ni Clara Ara. Pero ngayon, hindi ito luha ng kawalan ng pag-asa. Luha ito ng pagkilala sa matagal ng sakit na sa wakas ay napapansin na. Clara Ara, hindi ko na mababago ang nakaraan, sabi ni Arthur habang yumuko siya. Seryoso ang tinig. Hindi ko maibabalik si David. Pero pwede kong ipangako sa iyo, simula ngayon, na ang kanyang alaala at ang kabutihang ginawa mo ay magiging simula ng malaking pagbabago sa buong kumpanya. Huminto siya sandali para ayusin ang mga iniisip. Hindi lang ako pumunta dito para ialok sa iyo ang iyong ibalik mo ang trabaho. Sa totoo lang, karapat-dapat kang mas mabuti pa doon. Gumagawa ako ng bagong posisyon, isang bagong departamento sa loob ng Kensington Eries. Tinatawag itong Kensington Cares Initiative. Ang layunin nito ay i-audit at baguhin ang mga polisiya ng kumpanya
para magpatupad ng mga programa na sumusuporta sa mga empleyado at tiyakin na ang malasakit at empatiya ay bahagi ng puso ng aming negosyo. Magtatayo kami ng emergency fund para sa mga empleyadong nasa krisis, aayusin ang training ng management at gagawa ng mga paraan para magkaroon ng totoong feedback mula sa mga empleyado. Mula sa simula, tiningnan niya siya, ang asul niyang mga mata puno ng desperadong pag-asa. At gusto kong ikaw ang magpatakbo nito. Gusto kong ikaw ang maging pinakaunang direktor nito. Ayokong yung may business degree na hindi pa kailanman nakapag-serve ng pagkain sa buhay nila. Gusto ko ng taong nakakaintindi sa pinsalang dulot ng maling pulisya. Gusto ko ng taong may integridad, may tapang, at may puso. Gusto kita, Clara Ara. Hindi makapaniwala si Clara Ara, isang direktor ng isang corporate na proyekto. Hindi niya ma-imagine. Ako? Ako ay isang waitress lang. Hindi ko alam paano. Magpatakbo ng departamento. Alam mo kung paano maging mabuting tao. Binilang ni Arthur. Yan ang pinakamahalagang kwalifikasyon. Bibigyan ka namin ng lahat ng training, resources, at suporta na kailangan mo. Isang team, isang opisina sa headquarters, at sweldo na siguradong hindi na kayo ni Leo kailanman mag-aalala sa bayarin sa ospital o renta. Hindi lang trabaho ang ino-offer ko sa iyo, Clara Ara. Hinihiling kitang maging partner ko para ayusin ang kumpanyang ito at tulungan akong bumuo ng korporasyong ipagmamalaki ni David na pagtrabahuhan. Sa kabilang bahagi ng kwarto, pinanood ni Brenda Vance ang palitan ng mga salita. Ang mukha niya ay halo-halong ekspresyon ng pagkagulat, hiya, at marahil, sa unang pagkakataon, may bahagyang pag-unawa. Yung mundo niya, na puno ng mahigpit na patakaran at malamig na mga sukatan, ay nagulo ng isang simpleng gawa ng kabaitan na sinubukan niyang patigilin. Tumingin si Clara Ara kay Arthur Kensington, yung lalaking pinakain niya nung nagugutom siya. Naalala niya si Leo, si David, at yung walang katapusang nakakapagod na laban. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nakakita siya ng liwanag sa dulo ng madilim na daan. Hindi lang isang paraan para makatakas sa kanyang sitwasyon, kundi isang pagkakataon para makagawa ng mas mabuti, para bigyan ng kahulugan ang kanyang sariling paghihirap at ang alaala ni David. Dahan-dahan at maingat nang ngumiti siya. Sige, sabi niya, malinaw at matatag ang boses. Oo, gagawin ko. Napabuntong hininga si Arthur Kensington na hindi niya namalayan na matagal na pala niyang hinahawak ang hininga. Simula pa lang ito ng mahabang paglalakbay, pero simula na ito. Ang Golden Spoon Diner, na dating lugar ng isang malupit na kawalang katarungan, ay naging pinagmulan ng isang revolusyon dahil lang sa isang waitress na pinili ang kabutihan sa ibabaw ng mga patakaran. At sa wakas, may isang CEO na handang makita ang mga tao sa likod ng kanyang kita. Ang kwento ni Clara Ara Miller at Arthur Kensington ay hindi lang tungkol sa nawalang trabaho at nakuha nilang yaman. Isa itong malakas na paalala na ang tunay nating pagkatao ay hindi nasusukat sa pagsunod natin sa mga patakaran, kundi sa kung paano natin tratuhin ang isa't isa, lalo na kapag walang nakatingin. Ang simpleng kabutihan ni Clara Ara na nagmula sa kanyang sariling mga paghihirap ay nagdulot ng alon na hindi lang bumalik sa kanya. Lumaki ito at naging isang malakas na pagbabago na naayos niya ang buong kumpanya. Pinapakita nito na ang isang tao na may malasakit ay mas makapangyarihan kaysa sa pinakamatigas na patakaran sa opisina. Itinuro ng kwento niya na ang tunay na lakas ay nasa pagkakaroon ng puso at minsan ang pinakamalaking panganib ang nagdadala ng pinakamalaking biyaya. Yung parang sakripisyong walang kapalit, yun pala ang bagay na kayang magbago ng lahat. Kung naantig ka sa kahangahangang kwento ni Clara Ara, bigyan mo ng thumbs up itong video para kumalat ang mensahe ng kabutihan. Huwag kalimutan ibahagi ito sa mga taong kailangan ng ganitong paalala. At para sa mas marami pang totoong kwento na magbibigay inspirasyon at magpapamangha sa'yo, i-click mo na yung subscribe button at i-on mo ang notifications.